Halika, samahan niyo ako sa isa sa mga pinakanakakatindig balahibong lugar sa Pilipinas, ang Bahay na Pula sa San Ildefonso, Bulacan. Hindi ito ordinaryong lumang bahay. Sa likod ng mga kupas nitong pader at sirang bintana, nagtatago ang madilim at malagim na kasaysayan na hanggang ngayon ay bumabagabag sa marami. Noong panahon ng digmaan, ang bahay na ito ay naging saksi sa mga hindi mailarawang pangyayari. Ginamit ito bilang isang kampo kung saan maraming Pilipina ang dumanas ng matinding paghihirap. Ang kanilang mga iyak, pighati at daing ay sinasabing nananatili at umalingaw-ngaw pa rin sa bawat sulok ng bahay. Ang bigat ng nakaraan ay parang isang makapal na kumot na bumabalot sa buong lugar. Maraming mga ghost hunter, paranormal investigator, at kahit mga ordinaryong bisita ang nagpapatunay sa mga kababalaghang nararanasan nila rito. May mga nakakarinig ng mga mahihinang bulong at pag-iyak ng isang babae kahit wala namang ibang tao sa paligid. Ang iba naman ay nakakakita ng mga anino na bigla na lang sumusulpot at nawawala sa kanilang mga paningin. May mga kwento pa ng bigla ang paglamig ng hangin at ang pakiramdam na may laging nakamasid sa iyo. Isang partikular na kwento na madalas marinig ay tungkol sa isang grupo ng mga kabataan na naglakas loob na pumasok sa bahay isang gabi. Habang naglilibot sila, bigla na lang daw may narinig silang malakas na kalabog mula sa ikalawang palapag. Nang kanilang akyatin, wala silang nakitang kahit ano. Pero pagbaba nila, isa sa kanila ang napansin na may mga galos sa braso na parang marka ng kuko na hindi niya maalala kung saan nakuha. Ang mga kaluluwa raw ng mga babaeng nagdusa rito ay hindi pa rin matahimik. Sila ay patuloy na nagpaparamdam, marahil ay humihingi ng hustisya o simpleng nagpapaalala sa atin ng madilim na kabanata ng ating kasaysayan na hindi dapat makalimutan. Ang Bahay na Pula ay hindi lang isang lugar ng kababalaghan. Ito ay isang monumento ng sakit at katatagan. Isang paalala na sa likod ng bawat multo, mayroong isang kwentong kailangang marinig. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatindig balahibong kwento. Ako si Ghost Terry, hanggang sa susunod.